Dito sa Bisano. Oo, nakagugot yung Bisano. Dinaan atong Bisano. Ano yun? Yes! Pilit man hinahatak ang Vice President Duterte pababa sa kanyang mga kalaban. Pero po ang mga Pilipino o sambayanang Pilipino ay sila naman ang magdadala o magtutulak kay Vice President Sara Duterte paitaas. Ang sambayanang Pilipino po na nagmamahal at naniniwala sa kanya na buong pusong sumuporta sa kanya ang magluluklok o magdadala sa kanya bilang magiging susunod na Pangulo. Dahil karamihan po sa mga Pilipino naniniwala po talaga na ang Vice Presidente kapag nagiging susunod na Pangulo, maging maayos po ang bansa natin. Maging maayos po yung katiwalian sa gobyerno, yung korupsyon. Mawawala po yan. Kung hindi man po mawawala yan, talagang 90% mawawala yan. Kaya inaasahan po ng sambayan ng Pilipino na kapag si VP Sara Duterte magiging susunod na Pangulo, sigurado po maging maayos ang bansa. Kitang-kita nyo naman, dinudumog po siya ng mga tao. At ang Vice Presidente walang kaarte-arte po talaga. Napakasimple lang. Hindi po kagaya ng ibang mga politiko, magaling lang po sila pagdating sa kampanyahan. Pumupunta sa iba't ibang lugar, makipagkamay, makipaghalubilo dahil kailangan ang boto mo. Pero si VP Sara Duterte, nakikita naman po natin, naging Vice President na po pero hindi po nagbabago. Tuloy-tuloy po ang pagpunta niya sa mga iba't ibang lugar, lalong-lalo na yung mga nangangailangan ng tulong. Ganun dapat po ang isang politiko. Maglilingkod ng tama sa bayan, maglilingkod kung ano man ang nangangailangan ng tulong. Nalalagit ng kabalungan kung isa kadako ang imong gibuhat para sa barangay namin. Dako kayo ng epekto sa mga, di ba? So, usay buot ka sa buot, maningkamot ka, mubarok o mustaab. Dili kita magdugay diri sa tent city. Maningkamot kita sa atong kinabuhi, di ba ma'am? O sa ginagmay nga paagi, maghatag kita o pagbago sa ato ang kinabuhi. Ma'am, salamat gid kaayo. So, ayun. Laki? Ulan. Ayan na po. Alin na yan? Ano, papa eh? Tay! Hala! Bakpon! Umayat siya na.
Dari na, largo na. Kani, argo na. Kapoy na. Kapoy na. Maunong na. Ano to? Ay, di lang ta. Dili na ta. Lahin mo ng tapok dito. Parang ina. Dili rata. Tapok mo ta dire. Ganda ka ng barikada. Ano kasi ikaw? Ay, wala ka dyan. Oh, pabicture mo, pabicture. Wala na. Ay, wala na. Ikaw, pala pa niya, pala pa. Dito pa lang sa video na to makikita natin kahit umuulan, hindi po si VP Sara Duterte tumitigil. Tuloy pa rin kung saan siya gustong pumunta o saan siya pupunta. Wala, kahit umuulan yan, hindi iniinda ng Vice Presidente. Saan kayo makakita ganito na isang Vice President, hindi po nagbabago ang pag-uugali nang naupo na siya bilang pagka-Vice President. Tuloy-tuloy po, nakikita po natin ang kasipagan po talaga ng ating Vice President. Yung mga taong naninira sa kanila, yan yung mga taong may mga pansariling interest lang. Pero ang Vice Presidente, bihira lang ito magsasalita. Tahimik lang kahit napakarami na pong naninira sa kanya. Napakarami na pong nanggigipit sa kanya. Pero siya, tinatawanan lang niya ang mga problema niya. Yung mga naninira sa kanya, tinatawanan lang niya. Dinadaan na niya sa ngiti. Mga joke. Pero ngayon, kita nyo naman kahit umuulan, sinusugod ang ulan, mapuntahan lang ang isang lugar na gusto niyang puntahan. At saka yung mga tao, makita lang si VP Sara Duterte ay napakasaya na. Tuwang-tuwa na yung mga tao makita lang ang Vice Presidente. Hindi nila iniisip na may dalang ayuda ang Vice President Sara Duterte. Ang gusto lang ng sambayan ng Pilipino o mga tao dyan na makita nila si Vice President Sara Duterte, masaya na po sila. Makita lang nila si Inday Sara, masayang masaya na sila. Hindi po sila naghahangad o naghahabol ng ayuda na dala ni Vice President Sara Duterte. Makita lang nila, masayang masaya na sila. Tuwang-tuwa na sila, makita lang nila ang Vice Presidente. Ganun dapat. Galing po sa puso ang mga suporta ng sambayan ng Pilipino kay Vice President Sara Duterte. Hindi yung susuporta lang pagka may ayuda. Hindi ganun ang mga Pilipino na nagmamahal sa mga Duterte. Makita lang si Vice President, okay na sa kanila. Hindi na kailangan yung ayuda niyan. Kaya yun si Vice President Sara Duterte po talaga kinainggitan ng karamihan ng mga kalaban niya. Kinainggitan po talaga dahil po sa napakalakas na karisma talaga ng Vice President. Biruin mo, wala namang dala kung ano-anong pamimigayan, pero yung mga tao tuwang-tuwa kapag nakikita siya. Kahit mga bata, matanda, pag nakita ang Vice Presidente, sobrang excited na makamayan siya. Makapagpa-picture man lang sa kanya. Ganyan dapat ang lahat ng mga politiko, masisipag, pupuntahan ang mga sulok-sulok ng lugar ng Pilipinas na hindi napuntahan ng iba-ibang mga politiko. Yung iba dyan, pupunta lang pagka eleksyon nga, palapit ng eleksyon, lalo sa kampanya, pupunta yan sila, gagastos yan sila, iikot sa iba't ibang lugar, makipagkamay. Pero pag nanalo na, hindi na yan bibisita sa mga lugar natin o sa mga lugar nyo.
Pero ang Vice Presidente, kahit gaano pa yung kalayo, pupuntahan at pupuntahan na yan. Vice Presidente pa lang siya, hindi pa siya Pangulo. Lalo na kaya kung magiging Pangulo ito si Vice President Sara Duterte, mas madali na sa kanya kapag nagiging Pangulo siya. Dahil pag tuwing punta niya, sigurado may dalang tulong yan kapag nagiging Presidente na siya. Kung sa bagay yun, sinusurvey na lang niya yung mga lugar ngayon na dapat niyang tulungan kapag siya ay nagiging Pangulo. Kaya sana lang talaga na magiging Pangulo ang Vice Presidente, dahil kapag nagiging Pangulo po talaga si Inday Sara Duterte, panalo po ang bayan natin. Panalo po tayo mga Pilipino kapag siya ang magiging susunod na Pangulo. Panalo po talaga tayo. At sigurado po uunlad ulit ang ating bansa. Aangat ulit ang ating ekonomiya. Ganun po ang tiwala o paniniwala ng karamihan ng Pilipino. Babangon ang ekonomiya ng bansa, di ba? Yung mga kriminalidad, yung mga droga, yan po ay mawawala yan. Mawawala na naman ulit yan. Ngayon lang naman bumalik yung mga yan eh. Tingnan nyo ha, pagdating sa palapit ng eleksyon, marami nang iikot ng mga politiko dyan at magkakamay-kamay sa mga tao ng iba't ibang lugar. Pero pag nanalo na, hindi mo na makikita na pumupunta sa mga lugar nyo. Ganun po sila.